And you're still looking to 90.3 Energy FM. Pag-uumusabing radyo sabi mo, Energy Masamsamit. First hour pa lang ho na ating programa. Welcome ko nga ho pala yung mga viewers natin na nakatutok ngayon. Wilson Uson, good morning Sir J. Pasyato po sa may barangay Bolo, Labrador, kay Mrs. Melvin Luan Uson, maraming salamat. Jared Baldomero at Perla Montemayor. Narito na po ang detalye ng ating pong coffee break, ng ating mga enhancers for today. Malakihang bagsak presyo ng produktong petrolyo. Haharapin na naman ho natin ngayong araw. Tayo po mga Pinoy. Base ho sa year-to-date ng adjustment po, total ho magmula nung January until now ng presyo or oil price increases na nangyari po mga kaibigan. At to sunod-sunod po to. Continuous. Nagkaroon lang ng oil price rollback, no? Nagkaroon ng rollback, pero maliit lang. And then now, eto na ho yun. For everybody's information, ang itanaas po ng diesel is 17.50 na po kada litro. Ngayon, ang tinaas po naman ng gasolina per liter, we're talking about per liter, nasa 13.25 centavos. Sa presyo naman po ng kerosene, that's 11 pesos and 40 centavos. Ganyan po ang tinaas ng presyo ng mga oil products mga kapangga. Okay? Nakatakda ho ngayong araw na to na pinatupad ng mga oil companies ang record big time oil price hike sa mga produktong petrolyo. This is the highest big time oil price hike. Pinakamalaki sa lahat po ng experience ko in my existence. Okay? At bilang isang motorista. Okay? Sa gitna ho to ng, eto parati kasi sinasabing gitna ng giyera na nagaganap sa pagitan ng Russia at bansang Ukraine. Now, you may find me not so, siguro, pwede nyo sabihin siguro sa akin, masama yung aking sasabihin or mabuti or maybe this is just my opinion mga kapangga. But the way I see it, is there really a problem with the production of oil products sa buong mundo? Do you think that Russia alone can create and the Ukraine war can create this problem po sa oil? Kasi kung tatanungin niyo ako, this is my opinion again and you are entitled to your own opinion. Uulitin ko lang po mga kapangga. You deserve that. I also deserve this. Ang Russia is the second largest, okay, na nagpo-produce po ng mga oil products, no? Kasama ho dyan siyempre, sila po yung mga natural gases, sila po yan. Ang Ukraine naman po, wheat, okay? Where am I heading? Hindi lang ho sila yung nagpo-produce ng oil. Andiyan dyan po ang Saudi Arabia and some other countries. Kaya ako ito sinasabi mga kapangga. Sabi ko nga kahapon, masyadong naging magnify ho yung situation ng Russia at ng Ukraine para sabihin natin, sila ho ang dahilan ng nangyayaring pong pagtaas po ng mga oil products sa buong mundo. Para sa inyong lingkod mga kaibigan, sabi ko, andiyan naman ang Saudi Arabia. Bakit hindi na lang ho tayo dun magkuha para sa ganun? Mas maramdaman ho ng bawat mga oil products producers. Hindi lang ho itong Russia yung dahilan, yung dahil dyan nagkakandara pa ho tayong bumili ng mga oil products na yun. So, sabi ko nga, I don't wanna lead to marami kasing mga maraming speculations na baka ho dahil lang po sa panggugoyo ng US, kaya na masyado na magnify po ang situation ng Russia at ng Ukraine para ho ganito ang mangyari. Alam niyo po ba mga kapangga, isa ho sa mga nakikita ko na kaya ako naiinis din ko minsan, tumaas na ang presyo, sabi nila. Paano lang yung stock natin? Ayon ho sa pag-aaral, meron pa tayong isang buwang stock ng mga oil products sa Pilipinas. Kung tumaas ang presyo ng bilihin sa world market, hindi mo pwedeng yung mga reserve mo
na ibinibenta ng mga oil companies, biglang tataas din. Hindi ba't unfair yun? Di ba? Tataasan nyo kaagad ang presyo. Paano naman ho kami? Sabi nga ang sigaw ng mga mamayan, Sir Jay, wala pa naman ho tayong price, wala pa tayong sweldo rin na sasapat para sa pambilihan ng mga gasolina yan sa ating mga tayong yung nangihikahusot. Paalala ko lang po, para-paraso tayo na sa pandemya. Kaya ang tinitingnan ho parati nila, excise tax. Yan yung mga rason. Tanggalin ang excise tax. Tanggalin ang value-added tax, malaki ang masisave natin. Pero ang at stake naman dyan mga kapangga, yung ekonomiya ng ating bansa. It's because ang excise tax dyan ho kinukuha ng gobyerno para ho to fuel up yung ating ekonomiya. Ilang trilyon din po ang mawawala sa loob ng 3 buwan na itatanggalin mo yan. Yun yung mga suggestions. Okay? Ang tanong, meron pang isa. Pinag-uusapan lang pero wala akong ni kahit isa sa mga tumatakbo ngayon na national figure telling ayusin ang oil deregulation law. Alam niyo yung oil deregulation law, napakasimple lang po yan. Wala akong pangil ang gobyerno sa mga big companies na to para ho ibabaho ang presyo. Ang dumidikta ho ng presyo ngayon mga kapangga yung mga big time companies, players po ng ating mga oil products na ating kinukonsume dito sa Pilipinas. Wala ho kahit isa. Ang tanong ko dito, bakit? May nakokontrol ba kayo? Yun yung tanong ko, baka nakokontrol ba sila? O baka mayroong naibibigay. Hindi natin alam. Yun ang hindi malinaw din sa akin mga kapangga. Oil deregulation law. Dapat maamyendahan na po ito. Para sa ganun mga kapangga, makadikta naman po ang gobyerno dito. Okay? Nakadikta naman po na during this time. Sabi ko maraming paraan Parati kong sinasabi sa mga kasamahan ko, hindi ho rason dahil tumataas po ang presyo ng bilihin, presyo ng oil products. Sige tayo, isulong natin ang presyo ho ng mga taas sweldo ng tao. Hindi siya balance. Ang dapat na gawin is babaan ang presyo, gawan ng paraan ng gobyerno ang tutukan ng mismong programa na makakatulong po mismo sa mga mga iba't ibang sektor ng pamahalaan ng sektor na ho ng bawat mamamayan para sa ganun mga kapangga maibsan po itong problema natin sa taas ng presyo. Another thing na gusto ko pong i-share sa inyo, eto nga po. Pag tinaasan mo yung sweldo, tumaas nga yung sweldo, yung bilihin ganun pa rin. Useless. So let's focus on sa mga bagay na pwede nating matulungan. Halimbawa ho, gaya nga ng sabi ko, direkta ho sa mga sektor ng agrikultura. Tulungan sila, bigyan ho sila ng pangangailangan na sapat para sa ganon magkaroon ng enough na pondo at para sa ganon ma-budgetan yung mga proyekto nila. Magkaroon ng enough supply. If there's enough supply, mababa ho ang presyo ng bilihin. Hindi ho tayo masyadong maapektuhan. At the same time mga kaibigan, balikan lang ho natin to, no? Dahil nga itong sa pagtaas po ng presyo, nakumpirma ho ng kinukumpirma po ng mga oil companies ang panibagong oil price increase na nagsimula ho ng madaling araw for iba. Sa Euro 5 diesel, nasa 13.15. Sa iba, nagsimula na nga po. Yung iba nila dyan, 7 pesos and 10 centavos naman sa litro ng gasolina. Effective, alas 6 ho ng umaga. Hindi na ako kumabot dyan. Gayun din naman po yung iba pang mga gasoline stations. Ang Petron Caltex Sea Oil ay katulad ng presyohan na itaas ng bunsod pa rin sa paggalaw ng international oil market. Parati na ng oil market. Ang Clean Fuel po, maaga ho nagpatupad ng oil price hike. Nagpatupad sila alas 12:01 ng madaling araw. Samantala, nagbabala naman ng Department of Energy na baka abutin ng lokal na presyohan ng gasolinahan or gasolina kada litro na hanggang 86.72. Hanggang crudo naman ay abot sa 81.10 kung magpapatuloy ang global oil prices.
Ayon kay Engineer Undersecretary Gerardo Erguisa, hindi raw ito maiwasan dahil tuloy-tuloy daw pang pagtaas ng presyo ng crude sa world market. Ayan walang katapusang crude ng world market, parati ang rason. Pero hindi malinaw kasi, ano? Kaya, puro na lang tayo mamuluktot. Alam niyo po, ang dami hong mga grupo ngayon, ang Piston, etc. Nagrarally ho sila, no? Hindi ho taas pamasahe ang inihiling ng mga yan. Alam niyo kung anong hihilingin ng mga yan? Ito, pag-usapan natin mga kapangga. Ang transport group na Piston ituloy ang kilos protesta sa kabila ho ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sasagawa ho sila ngayong araw na to. Grupo ho, samahan ng mga tsuper at operator nationwide ngayong March 15. Sa nakaambaang presyo na naman ng produktong petrolyo, ayon sa grupo, magpoprotesta sila sa Espanya, Maynila at iba pang mga terminal at ilang gasolinahan para protestahan ng bayan laban sa panibagong big-time oil price hike. Ngunit nilinaw ng mga organizer na hindi nila kailangan magdeklara ng transport strike dahil sapat aniya ang dahilan para sa mga drivers at operators na magpatigil pasada bugsod na mataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa isang statement, umapila ang Piston sa mga pagkontrol ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin sa pagtanggal ng Oil Deregulation Law at excise tax sa langis, gayon din ang pagtaas ng minimum wage. Pero hindi sa isang interview na aking napakinggan mga kaibigan sa presidente nila, hindi po nila isusulong ang pagtaas po ng sweldo. Kasi po lahat naman po tayo apektado. Apektado ho ng krisis pa rin para sa kalaman natin. At ang nais po nilang isulong gawaan ng paraan ng mga nasa nakaupo sa gobyerno. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo kanina. Na sana gawa ng paraan na mabababa po yung presyo ng mga bilihin natin. Ngayon po, kung ang isusulong nila yung mga pamasahe, dami pa rin ng apektado. Yung apektado na ho yung mga simpleng mamamayan natin. Bawat pamilya apektado. Kung tataasan mo pang pamasahe, wala naman ho silang sapat na yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung sweldo. Hindi mo pwedeng itaas na lang ng bigla-bigla yung sweldo kasi parehas rin lang Nadadagdagan rin lang yung expenses nila. Ang hiling na nga lang nila is magawan talaga ng paraan niya. Okay? 9:52 in the morning. Abig Pangasinan nagtungo sa Barangay Rosario, Posurubio, Pangasinan. Ang Abig Pangasinan Caravan sa may Barangay Rosario, Posurubio ay pinangunahan po ni Governor Amado Pogi I. Espino III along with Board Member Nicolay John Louis Sison, Board Member Chinky Perez Tababa at former Board Member Nino Arboleda at Barangay Captain Eddie Ritolmata. Kung saan yung mga cluster barangays na kanila pong pinuntahan, Rosario, Saburug, Poblasyon, Maambal at Alipangpang. March 12 po yan mga kapangga na ginanap. Nagdyan po yung mga abig laman na serbisyo na ibinigay nila, medical consultant. Meron din pong x-ray, meron din pong ECG, mga gamot para sa mga may mga skin diseases. Laboratory test din po, binigay ho yan mga kaibigan, blood sugar, urine analysis, blood typing, cholesterol, GB, HCT, uric acid. At meron din po yung ginawa ko diyang mga food production support program, farm-ready vegetable seedlings, knapsack sprayer, fruit-bearing trees, tilapia, fingerlings, water pumps, at yung kabuhayan pang palengke caravan. 18 participating vendors, 56,689 worth of produced products ang nabili. Ito po rin yung ginagamit mga kapangga. Pag nabili nila, niluluto yan. Niluluto para ho sa mga frontliners natin. Kalinisan Caravan, 502 plastic kilos. 502 kilos ng plastic waste ang nakolekta at pinagpalit po yan sa 10,035 pesos na groceries kapalit po ng mga basura. Ang tulong pagsasanay sa trabaho, andiyan po, 48 individuals ang na-interview. Livelihood Assistance Program, ang Environment Protection at Veterinary Medical Mission. Hindi lang po yung mga kababayan natin, kundi pati mga alaga nating hayop ang tinututukan po dito sa tinatawag nating Abig Pangasinan, kung saan-saan iba't ibang barangay po ang pinupuntahan at mga bayan-bayan po.
sa Pangasinan. Ang siniselbihan po ng atin pong Abig Pangasinan. Sa pangunguna, this is the brainchild of Governor Amado Pogi I. Espino III. So yan po mga kapanggahan, ang serbisyo dinadala na ho directly sa inyo po mga kapanggahan. 9:55 in the morning. Happy birthday to Corazon Ramos of Malanay, Santa Barbara from Rods Ramos. Okay, kay Rods Ramos. Long time no hear sa mga messages mo. Hello, Sanchez family, McKinley. Street Benmali. Salamat po, Mr. DJ. Salamat din. Ilan pa mga pagbati mula sa ating pong FB Live. Magandang umaga sa ating mga viewers. At tabayanan na ho ha. Honorable Mark Roy Macanlalay Wilson, Sir Jay, pa-shout naman kami dito sa may Barangay Bolo na mukhang nabasa ko na ito. Check lang ibang mga pagbati natin. And also, we're saying good morning po, Kuya Jay, pa-shout out po kay Babog Ferrer na nagsaselebrate ng 42nd birthday today, March 15, at sa mga kasama ko sa Filipinas Printing Press. Priscilla Season Bukaw is watching. Marakap tayo background yung Sir Jay from Mel Quezora. Perla Montemayor, good morning. Joe Perez, good Tuesday morning, Sir Jay. 9:56 or 4 minutes ago before the hour of 10. Hanap buhay lang muna ang inyong lingkod sa aking pagbabalik. Nako, makakasama natin. Kung meron pa tayong oras, awitin from Lester Jimenez, Pusong Bato. Kaya tutok lang.